Sa mga taong hindi naniniwala na kayang makapagpatayo ng bahay kahit isa lang ang source of income. Ito ang aking totoong kwento. Isang breadwinner at isa lang din ang source of income. Pero unti-unting nakapagpatayo ng bahay. Hindi pa man ngayon totally tapos. Pero alam ko sa sarili ko na soon matatapos din ito. Kung iintayin natin na magkaroon tayo ng maraming source of income bago tayo mag-decide na magpatayo ng bahay, tingin ko hindi talaga tayo makakapagpatayo ng bahay. Mahihirapan tayo makapagsimula. By the way, ito palang bahay na pinapakita ko sa video. 4 bedrooms to and may nakaabang na second floor. Hindi lang dito napakita sa video. Meron din pala itong underground na storage na rin. Sinimulan ko to year 2024 and ngayon 2026 na. And ito yung progress niya. Kung iisipin, matagal talaga. Dahil 2 years na pero hindi pa rin tapos. Pero ito kasi yung totoo. Isa akong breadwinner at isa lang din ang source of income ko. Pero masasabi ko na sobrang higpit ko talaga sa paghahawak or pagmamanage ng finances ko. Lumaki akong mahirap kaya naman natutunan ko pahalagahan ang bawat piso or kahit sentabo. Kaya nung nagkaroon ako ng work, hindi ako nahirapan kung paano ko i-manage yung bawat sentabo na sinasahod ko. Hindi rin ako maluhong tao. Hindi ako palabili ng mga mahaling gamit. Hindi rin ako palakain sa mga restaurant or kahit sa mga fast food. Nasanay din ako gumising ng maaga para magluto ng baon. Para hindi ako bibili ng mga pagkain sa opisina dahil mas mahal at magastos. Naglalakad din ako kung kaya lakarin kaysa sumakay at magbayad pa ng pamasahe. At inaral ko talaga kung paano i-manage yung finances sa pamamagitan ng pagtatrack ng expenses at pagsiset ng budget bago pa man dumating ang sahod, kinsenas katapusan. Meron akong app na ginagamit para ma-manage ko or matrack ko yung expenses ko. For daily basis yon. Araw-araw na nilalagay ko doon or ini-input lahat ng mga expenses para hindi ko nakakalimutan. At bago pa man dumating ang sahod, nagsiset na doon ako ng budget doon. At meron din akong Excel kung saan nakalatag lahat doon ng mga gastos ko. At sinecheck ko siya, kinsenas katapusan din, kung nagbabalance ba talaga or may kulang or hindi ako na-input doon. At na-realize ko na sobrang laking tulong nun kung bakit ako nakapag-ipon at nakapagpatayo ng bahay. Kaya hindi totoo na kailangan maraming source of income